認識してめ損なった。やられる。Si Chito ay nanumpa ng katapatan sa hari at tumungo sa palasyo. Ipinadala ni Leol ang kanyang mga nasasakupan upang salakayin si Kaloa na nasugatan sa proseso at nakilala si Ikalgo, isang parasitiko na opisyal ng Chimera Ant. Sinubukan ni Chito na bumalik sa hari na may knuckle at shoot sa kanyang buntot. Naghihintay ang dalawang hunter na inaakala na dadaan si Chito sa loob ng susunod na 10 minuto. Biglang nadismaya si Knuckle, binago ni Chito ang kanyang direksyon sa huling segundo, senyales na alam niyang naroon sila. Sinubukan ni Knuckle na sumunod, ngunit tumanggi si Shoot, sinabing hindi nila kayang kalabanin ang bilis ni Chito. Napansin ni Shoot ang isang tao sa itaas nila, ito ay Flutter, na nagpapaalam sa kanyang kapwa Chimera Ants na may natuklasan siyang dalawang kaina-hinalang figure. Inutusan siya ni Leol na kalimutan ang tungkol sa Shoot and Knuckle dahil hindi sila ang mga target. Sinabi ni Flutter kay Leol na binalaan niya si Chito tungkol sa kanilang bitag. Tinawagan ni Neferpito si Leol at sinabi sa kanya na ang kanilang target ay may kasamang pangkat ng mga sundalo. Hulaan niya ang susunod na pag-atake ng target ay mangyayari sa lungsod ng Longtong. Sinabihan ni Neferpito si Leol na pumunta doon at putulin kung sino man ang target nila. Sinabi niya na ang mga sundalo ay naroroon lamang upang bumili ng oras. Samantala, si Kaloa ay tumatakbo sa paligid ng lungsod at sumisigaw na si Ming Jolik ay bumagsak. Tinawag siya ng mga mamamayan na isang rebelde at nagsimulang maghagis ng mga bagay sa kanya. Alam na ang mga posibilidad ay laban sa kanya ngayon, nagpa siya si Kaloa na kumuha ng maraming mga puppet at sundalo hanggat kaya niya. Tumakbo si Gon sa kagubatan at alam niyang may sumusunod pa rin sa kanya. Tumigil siya sandali at hinihiling kung sino ito, ngunit walang sumasagot. Nagsimula siyang tumakbo, umaasang matatanggal ang Chimera Ant. Nakipagkita si Chito kay Leol sa disyerto. Sinabi niya kay Leol na malaking tulong ang naunang babala ni Flutter at sinusubukan na niyang iwasan ang mga away. Nagtatanong si Leol tungkol sa APR at sinagot ni Chito na sinaktan siya ng isang hunter at hanggang ngayon, wala itong epekto. Nagboluntaryo si Leol na alisin ang APR, ngunit hindi ng libre, gaya ng hula ni Chito. Nakipag-ugnayan si Flutter kay Leol at ipinaalam sa kanya na ang kanilang target, si Kaloa, ay patungo sa Longtong. Inutusan siyang muli ni Leol na pabagalin ang kanilang target at pagkatapos ay hiniling kay Chito na tulungan silang manghuli ng Kaloa. Sinabi ni Chito na mahirap pakitunguhan ng mga hunter, ngunit tiniyak ni Leol sa kanya na may inihanda si Shaipov para kay Chito at tuturuan siya kung paano gamitin si Nen. Napansin ni Kaloa na may sumusunod sa kanya mula sa itaas at napakalayo niya para sa kanyang yoyo. Tumalon siya mula sa isang bangin at nagtungo sa masukal na kagubatan sa pag-aakalang hindi siya makikita ni Flutter mula sa himpapawid. Nagtago siya sa mga palumpong at hinihintay na bumaba si Flutter, ngunit ipinadala ng Chimera Ant ang mga sundalo ni Leol sa kanya. Dalawang Chimera Ants ang sabay-sabay na umatake sa Kaloa at ang mala Scorpion na Ant ay agad na pinugutan ng ulo. Si Kaloa ay nagpapatuloy na ilabas ang iba pang 5 Chimera Ants ng sabay-sabay. Dalawa ang nananatili at nagpas siyang mag-regroup, ngunit sinundan sila ni Kaloa. Tumalon siya pababa para atakihin siya, ngunit ang Car-Avid Beetle ay nagpasabog ng malaking bowl ang apoy patungo sa kanya at umalis. Sinusundan niya ang Car-Avid Beetle Ant sa kagubatan at natama ng kung ano. Tinatanggal niya ang nakaipit sa mukha niya at nagulat siya nang makakita ng pulges. Huli siyang tinamaan, sa pagkakataong ito, sa leeg. Sa open field, isang sniper ang nakahanap ng Kaloa dahil sa Flutter. Huli niyang hinampas si Kaloa sa binti. Kinabahan si Kaloa dahil hindi nagsasara ang mga sugat at nagsimulang umiwas sa mga pulges. Nagulat si Flutter na kayanan ni Kaloa na iwasan ang mga pag-atake. Patuloy niyang ginagamit si Nen habang pinagmamasdan siyang mabuti ni Flutter gamit ang Super Eyes. Hindi magagamit ni Kaloa ang N kaya nagawa niyang palibutan ang kanyang sarili ng aura na umaabot ng 57 sentimetro. Gayunpaman siya ay natama ng isang beses pa. Sa lahat ng kanyang pagkadismaya, sinusunod niya ang direksyon ng pag-atake at binalaan ni Flutter ang sniper sa pagdating ni Kaloa. 脳みがかすっただけのところは血が止まってる。こいつの口から血の凝固を妨げる分泌液が出て。オーケー。所定の範囲内だぜ。血箇所を増やすとやばい。絶対逃がされるみたいだな。これ以上。 Tumatakbo si Gon sa isang disyerto at hinahamon ang sinumang sumusunod sa kanya. Inihayag ni Millie-Oren ang kanyang sarili at sinusubukang makipag-usap kay Gon. Tinawag niya si Gon na isang mahalagang kasosyo at tinanong siya tungkol sa hari. Nagpa siya si Gon na hindi sumagot at nang banggitin ni Millie-Oren na sinusundan niya si Gon mula noong kasama niya si Kaloa, lumakas si Gon. Medyo nagalit siya na inaakala ni Millie-Oren na mas mababa ang laban niya kaysa kay Kaloa. Mabilis na pinawalang bisa ni Millie-Oren ang ideya at inalis ang hindi pagkakaunawaan. Agad siyang pinagkatiwalaan ni Gon na ikinagulat ni Millie-Oren. Hinanap ni Kaloa ang sniper, ngunit tumakbo ang sniper. Huminto siya sa harap ng isang butas at binalaan si Kaloa na isa itong bitag.